Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayo nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon pong ito ating pong i-review yung nangyaring talakayan kahapon kung saan si SLTV humingi ng tulong kay Almasora pati kay Larry Silva, at yung ginawa ng dalawa nagkalat lang. Yung kanilang strategy na pinagplanuhan hindi umubra. No? Kawawa naman si SLTV kahapon. Ako yung naawa sa kanyang sitwasyon na talagang kinuha niya si Almasora para i-distract ako. Pero ginagawa ko, patunugin ko lang ito. Sila yung nadidistract. No? Sila. So, yung kanilang plano na ilagay ako sa emosyon, hindi nangyari. Sila yung nakumunoy. Sila yung nagkaroon ng emosyon. Tingnan ninyo ha, kung gaano kababaw ang mga argumento ng tatlo na ito. Ng tatlo na ito, si SLTV, si Jared Almasora at saka si Larry Silva. Tatlo na yan, ako lang mag-isa. Pakinggan ninyo kung paano nahirapan sa talakayang ito. Narito, ating i-review ang nangyari kahapon. Dadesel, babasahin ako, payag ka? O sige, basahin mo. Sige, ito, basahin natin ha. Sabi ganito, nang marinig ito ng mga Parisiyo, sinabi nila, nakakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul. Wait lang, huwag ka maingay. Maingay na naman to eh. Ito ha, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang bayan o sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Ibig sabihin, ang demonyo o ang bulaang mga ngaral, hindi kayang magpalayas ng kanyang kapwa demonyo. Sang-ayon ka ba, sa sinabing ito ni Jesus o hindi? Sagot. Yeah. Alam mo, kapatid na Jando, yung sinabi ni Kristo na gagawa ng mga kababalaghan sa Mateo 24:24. Hindi yan ang tanong ko, bro. Hindi yan tanong. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo? Bro, Esel. Kapatid na Jando. Yan. Base po dito, talagang nahirapan si SLTV sa tanong na ito. Kung sang-ayon ba siya sa sinabi ni Kristo na si Satanas
ay hindi niya palalayasin ang kanyang kasamahan, yung kanyang kapwa demonyo. Sang-ayon ka ba dito? Hindi makasagot ng diretso si SLTV, kawawa naman. Ito kapatid na Jando. Bro, Ang mga demonyo, kunwari nagpapakita sila ng kababalaghan pero kasinungalingan. bro, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko nandito sa Mateo 24:26. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkahati-hati sila at nag-aaway. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sang-ayon ka ba na si Kristo mismo ang nagsabi na hindi magpapalayas si Satanas ng kanyang kapwa demonyo? Yes or no? Kaya niyang magpalayas, Jando. Saang talata sa Biblia na sinasang-ayunan ni Kristo na ang demonyo ay kaya magpalayas ng kanyang kapwa demonyo? So hindi ka naniniwala. Bigay mo Andyan na talata. sa sitas eh. Bigay Kapatid mo. Ese, kasabat lang. Andyan na mismo sa sitas. At Wala, 12:26 ng Mateo. wala sa Kaya wala kung si sa Satanas sitas. mismo ang magpapalayas sa kanyang kampon. Therefore, may possibility si Satanas magpalayas ng kampon niya at isa ka na doon, Jando. Tingnan ninyo ha. Ang sabi ni Almasora, nasa sitas daw mismo na si Satanas ay pwede daw magpalayas ng demonyo. Balikan nga natin. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Hindi yan nagsasabi dyan na nagpapalayas talaga siya. Kundi yan ay isang paghahalimbawa. Ang bala, ganito ba? Ha? Kung ninakaw mo lang, kung ninakaw mo yung pera, dapat sana nasa iyo. Di ba? Kung ninakaw mo yung pera, dapat sana nasa iyo. Wala sa kanya yung pera. So, hindi mo siya pwedeng sisihin na siya yung nagnakaw, wala sa kanya yung pera eh. No, pag sinabi, kung ikaw ang nagnakaw, hindi yun ibig sabihin na yun na nga, deklarasyon na nga yun. Anong nangyari kay Almasora? Mahina pala sa logic yan. Ha? Nagpapa-feeling magaling. Mahina ka pala sa logic. Wawa naman si Almasora. Hindi ka ba nahiya? Nagpa-rescue sa'yo si Esen, ipapahiya mo? Oy, Almasora. Ay, ito sa Almasora, yabang lang mayroon dito eh. Sa totoo, walang laban to. No? Kung lalabanan ko si Almasora, walang laban to. Puro lang yabang eh. Sabi niya, hinahamon niya ako, face-to-face debate. Tatanggapin natin yan. Pumunta ka ng Tagbilaran, pangako sa'yo, haharapin kita. Ha? Haharapin kita. Anong gusto mo? Bangayan o? Haharapin kita, Almasora. Huwag kang mag-alala. Okay, so ating ituloy yung nangyari talakayan kung saan biglang nabopol si Almasora. Nabopol siya bigla. Nakakatawa yung kanyang argumento. Pakinggan natin to. Kung mabasa ko sinabi ni Kristong nagkakamali kayo, Almasora, iiyak ka na. Ito. Ano, Basahin mo Almasora? na sinabi ni Cristo, letra por letra, na sila Jared Almasora at SLP. Hindi. Talo na ako, pero wala kang nabasa. Talo ka na, mandaraya ka, pati yung pari mo nasa Cebu, si Darwin Gityan. Sabi ni Mandaraya rin kagaya mo. Basahin mo. Bro Almasora, ito ang katuruan ni Elisorianong naituro sa inyo. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan letra po letra mababasa mo. Kung mabasa ko, Almasora, na sinabi ni Kristo, nagkakamali kayo, aaminin mong sinungaling ka rin. Basahin mo letra por letra na si SLTV. Ano ba naman yan? Kapiloso puhan kasi nabutata. Kayo yung tatay ko mabasa ko nga sa Biblia na
Ito. Ito. Sa 27. Sabi ganito. At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang Saan din sa Biblia na kailangan paniwalaan si Jared, Larry at Sir TV? mamaya na yan. Saan daw sa Biblia mababasa na paniwalaan si Esel at si Jared TV? Ito. Esel, basahin ko muna ha. Sabi ni Kristo, kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Tanggap mo ba yan, SLTV? Yes or no? Hindi. Hindi. Nako, lalong kinawawa sa SLTV dito. Tinanong ko siya, tinatanggap mo ba ang sinabi ni Kristo sa Mateo 12:27? Kung saan kanyang sinabi, kung ang kapangyarihan ko magpalayas ng demonyo ay galing kay Satanas, saan naman kumuha ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo ang inyong mga alagad? Sila mismo ang nagpapatunay na mali kayo kasi pinagbibintangan siya. So hindi pwede na sabihin mo sa mga alagad ng mga nagsabi sa kanya na yung kanilang espiritu na ginagamit na palayas ng mga demonyo ay kay Satanas din galing. Kasi sila mismo nagpapatunay na mali itong mga kausap ni Kristo. At ganun din itong sina SLTV. Tinanong ko siya, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo? Sabi niya, hindi! Sang-ayon ka ba sinabi ni Kristo? Sabi niya, hindi! Kawawa naman, kawawa. So, tinututulan mo ang sinabi ni Kristo na ang demonyo ay hindi magpapalayas ng kanyang kapwa-demonyo. Sinabi niya yan sa mga Pariseo. Oh, ang sinabi niya sa Pariseo, ang demonyo ba ay nagpapalayas ng kapwa-demonyo o hindi? Hindi. Wala namang nakalagay dyan. Ano? Ulitin ko basa ha. Si Kristo kasi, sa talatang ito, pinagbibintangan siya. Ang nagpapalaya siya ng demonyo gamit ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya nangatwiran si Kristo. Sabi ni Kristo, kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Kristo na mali ang nagsasabi na ang demonyo ay nagpapalayas ng kapwa-demonyo? Yes or no? Diyan daw. Bakit? Naniniwala ka ba na hanggang ngayon ay kaya mong magpalayas ng mga demonyo? Wag mong ano sa akin, strawman fallacy naman tong taong ito eh. Wag kang mag-strawman fallacy. Hindi mo ko malalagay sa patibong mo, SLTV. Sagutin mo na lang. Sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Kristo na ang demonyo ay hindi kayang magpalayas ng kapwa-demonyo o tutol ka sa sinabi ni Kristo? Papatibong sa'yo eh. Walang Wait lang. Jared, pwede ba tumahimik ka dyan? Si Esel ang kausap ko eh. Talagang magpalabas ng demonyo, pero kunwari lang. Yung ginagawa ninyo, diyan daw, yung ginagawa ninyo. Saan sa Biblia, SLTV, na ang bulaang mga ngaral ay nagpapalayas ng demonyo? Saang talata yon? Dito, napakalinaw ng aking tanong. Sabi kasi ni SLTV, tumigil na daw si Apostol Pablo magpalayas ng demonyo kasi darating ang panahon na ang mga bulaang propeta ay magpapalayas rin ng demonyo. Sabi ni SLTV. So, siningil ko siya dyan. Saang talata sa Biblia mo nabasa na ang mga bulaang propeta magpapalayas rin ng demonyo? Pakinggan ninyo kung kaya ba yung sagutin ni SLTV. Amunin mo showdown, kapatid. Makulit eh.
Hindi naniniwala. Ganito ako harapin mo dyan. Almasora, alam mo Almasora, ito masasabi. Etong ang sabi ko sa Almasora, no? Kung gusto mo kung makahalaban face to face sa isang debate sa Tagbilaran, puntahan mo ko rito. Kung mabasa ko ba na sinabi ni Cristo, o tinan mo, minumute ko yan. Mandaraya ka. Minumute mo kami. Kaya maganda, Ano? papuntahin nyo na kami dyan sa Tagbilaran. Pumunta na kayo rito. Anong gusto mo? Ako ba magbigay ng pamasahe sa inyo? Ano ka ba? Punta ka na. Anong gusto mo? Bigyan ba kita ng pamasahe pupunta rito? Pa siniswerte ka. Pupunta kami dyan. Mga kapunta, sasabihin ko sa inyo ito ha. Sabihin ko sa inyo ito ha. Alam nyo ha, sabihin ko sa inyo ito ha. Ito si Jared Almasora nag-request sa akin na kapag sila ay pumunta rito, ay ipaghanda ko rin siya ng matutulugan. Tapos, siyang nag-request sa akin, ako ba itong binabastos? Ha? Minute ako. Okay. So, minumute pala nila ako. Hoy, bakit nyo ako minumute dyan? Ha? Takot ka, Almasora? Huwag kang matakot, Almasora. Alam ninyo, mga kapunto, si Almasora, nag-request sa akin si Almasora na kapag pumunta siya ng Tagbilaran, ipaghanda ko na siya ng matutulugan. Ha? Nagre-request siya na ako pa ang maghahanda ng kanyang matutulugan. Ng kanyang matutuluyan. Tapos binabastos ako. Grabe naman yung ano naman. Almasora, matuto ka namang mahiya. Bro Esel, bigyan mo ng 10 minutes siguro. Hindi ko sagot ang pamasahe mo. 10 minutes. Punta ka rito at magkakabangayan tayo, promise yan. Hindi, alam mo, hindi, Jondo. Yung maingay na pinatutugtog mo, wag mo ipatutugtog para kang aning-aning. Anong aning-aning? Anong aning-aning? Ganito na lang. Abnormal na ito si ano eh. Okay. Hayaan mong magsalita si Jared. Si Jared na lang kausap mo. Tanging ayaw mo na lang din. Bakit ayaw mo Esel na mag one-on-one tayo? Mag-usap kayo. Bro, Esel, ayaw mo na mag one-on-one tayo kaya mo pinapasalo sa iba? Janto. Ha? Janto tayo bakla talaga to. Gusto ng 1 Bro, wag kang magsabi natakot ako siya kasi pinapapunta nga kita rito eh. Ha? Yung pagpapapunta ko sa iyo rito, sapat na yon para lalabanan kita ng harapan. Ano? SLTV, huwag kang magpakampi sa dalawang yan. Ikaw ang sadya ko rito, hindi naman sila eh. Tunto por tunto ka. Wala ka sa tunto por tunto. Hoy, Larry Silva, alam kong wala ako sa punto por punto. Nasa programa nyo ako. At nakakahiya naman, programa ni SLTV to, pero nagtatago sa mga salawal ninyo. Ha? Nakakahiya naman, programa ninyo ito. SLTV, programa mo ito. Huwag kang magtago sa mga salawal nila, programa mo ito. Harapin mo ako. Tayo mag one-on-one. Para mas maganda, alisin mo muna sila. One-on-one tayo. Usap. Hindi, ganito, Janto. Tayo muna mag-usap tungkol din sa dahil ayaw namin mag-aksaya ng pamasahin sa'yo. Pag hindi ka harap. Bro, wala pa akong inatrasan sa face-to-face debate. Hindi maganda. Bro, Almasora, promise sa'yo yan. Wala pa akong inatrasan sa face-to-face debate. Ha? Wala pa akong inaatrasan sa face-to-face debate. Pumunta ka rito, pinapromise ko sa'yo, magkakabangayan tayo, promise yan. Madali naman sabihin ng yung kayabangan na gano'n eh. Bro, wala pa akong record na umatras sa face-to-face debate. Promise ko sa inyo yan. Kaya please sana,
kung talagang matapang si Jared Rosales noon, si Jared Almasora, na pumunta rito para makipagdebate sa akin, pumunta ka na lang. At promise ko sa iyo, magkakadebate tayo, promise yan. Pero ang sa akin dito, si SLTV, ang sadya ko, wag nyo munang takpan. Okay? Natakpan nyo eh. Wala na kami dahil unang may SL, hindi naman bote yan para out of logic ka niyan. Pag-usap tayo. SLTV, hindi mo ko kaya? Yung tanong mo eh. Ayaw mo lang tanggapin. Bro, hindi ko tatanggapin ang ang sagot na hindi tumantugma sa aking tanong. Ang tawag doon, Larry Silva, irresponsive answer. Responsive answer. Not responsive. Bakit? Ang tanong ko, saan mababasa na ang demonyo nagpapalayas ng kapwa demonyo? Ang binigay ni SLTV, ang bulaang propeta yung pagpapakita ng dakilang tanda. Hindi yun ang tanong ko eh. Hindi yun ang tanong ko eh. Alam mo, SL, hanggat magtatago ka sa mga salawal ng dalawang yan, mapapahiya ka sa live mo, tandaan mo yan. Live mo to. Hindi yan nagtatago. Jando, bakit? Sino ka naman para pagtaguan? Yung exorcism nyo ba? Yan ba ang pinaglalaban mo? Ito, pansinin ninyo ito Si SLTV kanina pa to eh. Ha? Lagi niyang binabaligtad ang sitwasyon. Hindi ko talaga sasagutin yan kasi yan ay isang strategy para mailipat sa ibabaw ng ulo ko ang burden of proof. Kasi nahihirapan siya, kaya gumagamit siya ng strategy upang mailipat sa ibabaw ng ulo ko ang burden of proof. So hindi ko talaga pagbibigyan ng pagkakataon na maipasa sa akin ang paghihirap na dinaranas niya ngayon. Right. Kawawa naman. Pag-usapan natin yan. Sa demonyo yan. Bro. Yung exorcism nyo, sa demonyo yan. Yan do. Okay. Saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang kinukumpirma ka niya, ayaw mo naman sumagot ng tama, kaya huwag ka nang mangulit. Isa pa ito si Larry Silva eh. Tinutulungan si SLTV para magtagumpay sa strategy niya. Tinutulungan si SLTV para magtagumpay sa strategy niya. Kasi napapansin ni Larry Silva na hindi umuubra ang technique ni SLTV, kaya tinutulungan niya sa pamamagitan ng patot sada. Mga dating daan techniques, alam na alam ko yan. Ha? Ang dating daan techniques, alam na alam ko yan. Si SLTV nangungopya ng strategy sa ang dating daan. Si Almasora ganun din, nangungopya ng strategy sa ang dating daan. Pati naman si Larry Silva ganun din, nangunguha ng strategy sa ang dating daan. Sinasabi ko sa inyo, hanggat ginagamit ninyo ang mga strategy ng ang dating daan, hindi kayo uubra sa akin. Tandaan nyo yan. Huwag ka nang mangulit. Larry Silva. Ngayon, yung sinabi mo kanina na ilang beses mo ako nabutata, patunayan mo ngayon. I-review mo yung mga live natin na butata ka maraming beses. I-review mo yung live natin. Ngayon, patunayan mo. Ayan. Isa pa yan sa mga strategy nila. Yung strawman fallacy. Ano? Ang topic dito, ako'y napasok sa programa ng SLTV sa intention na i-cross-examine ang paninindigan ni SLTV patungkol sa sinabi niya na pinapatigil na daw ni Apostol Pablo ang exorcism, no? Yung pagpapalayas ng demonyo. Pinapatigil na daw niya ayon sa Hebreo 6:1 hanggang 2. So, ako'y naparito para yon ang talakayin. Nakikita naman ni Larry Silva na hindi umuubra ang strategy ni SLTV. Ilang araw kaya niya siguro itong pinaghandaan
na ang strategy ito ay gagamitin niya laban sa akin pag pinasok ko siya. Ngayon, anong nangyari? Hindi umuubra. Kaya ang ginagawa lang ni Larry Silva, patutsada. Unang-una sabi niya, hindi mo naman kino-confirm eh. Huwag ka na lang makulit. Talagang hindi ko i-confirm kasi yun ay isang strategy na ilipat sa akin ng burden of proof. So, hindi ako papayag sa ganun, no? Tatakas siya sa pagkaipit niya para ipasa sa akin ako naman yung kanyang babalingan ng kanyang mga katanungan. Sabihin nila, sumagot ka eh. Kinonfirm mo eh. Kaya may mga katanungan ako. Sunod-sunod na yan. Ha? Sunod-sunod yung mga katanungan na yan. Yan ang strategy ng ang dating daan. Pakunwari, babaliktarin ka. Pag nabaliktad ka na, hindi ka natitigilan yan. Pauulanan ka na niya ng mga katanungan. Ngayon, hindi umubra. Napansin ni Larry Silva, hindi umuubra ang stand ni SLTV. Kaya ang ginawa, niliko sa ibang paksa. Patunayan ko raw na nabutata siya. Sabi ko na nga sa kanya eh, tingnan mo yung mga video uploads na may kinalaman sa'yo. Tingnan mo. Butata ka lahat doon. Ha? Butata ka lahat doon. Hindi mo lang matanggap. Kaya ngayon nililiko mo. Hindi naman ikaw ang punta ko riyan. Kung gusto mo, Larry Silva, mag-schedule tayo. Ibang schedule, one-on-one again. Larry Silva versus Jando Alabado for another butata na naman. Okay? So, yung mga style ninyo, hindi na uubra sa akin yan. Naku, Baka isang tanong ko lang, Isa- mga namuti ka na. isa ka pa eh. Ha? Isa ka pa eh. Tinatakpan nyo na naman ulit eh. Huwag nyong takpan, bro. Ako'y naparito para kausapin si SLTV. Nalangin na siya. Kung Nagdadasal na si gusto Jando. nyong sumali, kung gusto nyong sumali, mag-schedule na lang tayo. Halimbawa, si Alma Sorata ko, kami lang dalawa. Wala si Larry, wala si SLTV. Kami lang dalawa. Larry Silva, kung gusto mo, mag-schedule tayo. Ikaw at ako, walang Almasora, walang SL. Sa ngayon, ang gusto kong makausap si SLTV mismo. SLTV, pakisagot naman. Saan mo nabasa na ang demonyo nagpapalayas ng kapwa demonyo? Kasi si Kristo mismo ang nagsabi na ang demonyo ay hindi nagpapalayas ng kanyang kapwa demonyo. Yung sabi mo kasi kasalungat sa sinabi ni Kristo. Kaya bigyan mo ko ng mababasa na may patungkol sa pagpapalayas ng demonyo. Hindi sa tanda. Wala akong tanda nga tanda. Sagutin mo. Huwag mo nang ipilit yan. Pinipilit mo yung ano mo eh. Kinukumpirma ka kanina, ayaw mo sumagot. Bro, alam mo bro kung bakit ko hindi kinukumpirma bro? Kasi ganito yan. Pag sinagot ko na yon, sunod-sunod na ang mga tanong ni SLTV at hindi na ako makapagtanong. Bakit? Sumagot na ako eh. Strategy nyo yan. Hindi nyo ko mabibilog. Pakisagot na lang ang aking tanong kasi ako'y nandito para magtanong kay SLTV. Nyo, mga kaibigan, pero pinapalakas niya lang na talaga siya ay nagmimilagro. Kasi yun ang Bro, isip ikaw yung ni tanda. Satanas eh. Bro, ang exorcism bro, hindi yan milagro. Yan ay ministry. Hindi yan milagro. Pakisagot na lang, hindi milagro ang exorcism. Ha? Oy, Pero- paano mo nasabi hindi milagro? Paano mo nasabi hindi milagro yung exorcism na ginagawa ni Darwin Gitgano? Paano mo nasabi hindi milagro yan? Ayan, ipinipilit ni Larry Silva na ang pagsagawa ng exorcism ay isang sinadyang pagmimilagro. Isang sinadyang pagmimilagro. So ating tingnan ngayon kung ano masasabi ng ating referensya patungkol sa bagay na ito. Ito ang sabi, sabi dito, ang pagsasagawa ba ng exorcism ay isang sinadyang pagmimilagro? Sagot, ang pagsasagawa ng exorcism ay hindi may tuturing na isang sinadyang pagmimilagro, kundi isang espiritual na gawain ng simbahang Katoliko. Sa madaling salita, isa siyang ministry. Ministry siya. Isang espiritual na gawain ng simbahang Katoliko. Ministry yan. Hindi yan sinadya pagmimilagro. Bakit kasi Larry Silva, matigas ang ulo mo?
Ha? Na may layuning palayain ang isang tao o bagay mula sa impluwensya ng pagkakagapos ng masamang espiritu. Ang exorcism ay isang sakramental, hindi isang sakramento, at isinasagawa ito sa pamamagitan ng panalangin, papalayas at paggamit ng mga banal na bagay tulad ng krus, banal na tubig at mga salita mula sa banal na kasulatan. Mga mahalagang punto. Una, hindi ito paghimok ng milagro. Ang exorcism ay nakasentro sa paghingi ng tulong sa Diyos. At ang anumang positibong resulta ay tinuturing na kilos ng biyaya ng Diyos, hindi likha ng exorcist. Ha? Hindi likha ng exorcist. So, hindi siya tumutugma doon sa sinasabi ni SLTV na ang mga bulaang propeta nagpapakita ng tanda, nagpapakita. Kahit pa apoy, kaya nilang pababain mula sa langit. Hindi yan ang ginagawa ng exorcist. Tingnan nyo, ang exorcism ay nakasentro sa paghingi ng tulong sa Diyos at ang anumang positibong resulta ay itinuturing na kilos ng biyaya ng Diyos. Hindi likha ng exorcist. So, hindi ang exorcist ang nagpapakita ng milagro dyan, kundi ang Diyos. Ano ba naman itong mga nangyari dito? Kawawa naman, napakaengot. Diretsuhin ko na lang, hirap kasi magpigil ng salita no. May malino na proseso ang simbahan. Ang simbahan Katoliko ay may mahigpit na alituntunin sa pagsasagawa ng exorcism at tanging mga pari na may paintulot mula sa obispo ang maaring magsagawa nito. So hindi lahat ng tao, mga pari na may authorized ng obispo. Layunin nito magpalaya, hindi magpamalas. Ang pangunahing layunin ng exorcism ay spiritual na pagpapalaya. Hindi para magbigay aliw, magpasikat o magpakita ng kapangyarihan. Tanyo? Ano nangyari kay Larry Silva? At kay SLTV, humina na yata ang pag-iisip nyo. Tuloy natin. Sabi ba rito? Hindi lahat ng kaso ay exorcism. Ang simbahan ay maingat sa pagtukoy kung talagang kinakailangan ng exorcism. Tinitiyak muna na ang mga kaso ay hindi sanhi ng natural na sakit, mental health issues o iba pang mga dahilan. Sa konteksto ng milagro, ang milagro ay isang hindi pangkaraniwang gawa ng Diyos na may layuning patunayan ang kanyang kapangyarihan o magbigay inspirasyon sa pananampalataya. Ang exorcism, bagamat maaaring magresulta sa hindi pangkaraniwang mga ganapan, ay nakatuon sa pagliligtas mula sa espiritual na paghihirap at hindi lagi nangangahulugang may milagro o na nagaganap. Kung ang exorcism ay nagresulta sa pagpapalayas ng demonyo, yun ay biyaya ng Diyos. Ngunit hindi ito itinuturing na isang milagro sa konteksto ng sinadyang pagpapamalas ng kapangyarihan. Lelang nyo lahat dyan! Ha? SLTV, Larry Silva, at Jared Almasora, napaka-weak link nyo. Mga weak link talaga kayo. Ngayon lang kayo nakaharap na talagang tatapat sa inyo. No. Hindi, kinawawa si Larry Silva doon. Kinawawa si SLTV. Kinawawa si Jared Almasura. Hindi ka ba nagtatanda? Pinahiya ka na nga ni Rashid Indasan, tangas-angas mo pa. Ha? Ako pa sa iyo, magpakabait ka na, boy. Magpakabait ka na. Huwag ka lang tumulad kay Soriano na... Tuloy natin. A few moments later. Ayan, so kinawawa ng husto si SLTV sa kanyang sariling live at tanong sa akin si Agustin Taliser kung magkakaroon ba ng part 2. Etong sagot ko, sana nga magkaroon ng part 2 para kahit paano makabawi si SL. At isa pa, sana kung magkaroon man ng part 2, wag na siyang magpa-rescue pa kay Almasora at kay Larry Silva. Si Almasora, papuntahin nyo yan sa Tagbilaran, haharapin ko yan face to face. At hindi ko na po problemayan pa kung saan yan hihiga sa gabi. Ha?
Kung matutulog yan sa gitna ng kalsada, hindi ko na problema yon. Bakit? Walang galang eh. Kung makapantira, kung makapaad hominin, parang ang laki na kasalanan ko sa kanya eh. Diba? So, gusto nyo kung makarap sa Tagbilaran, sige, punta ka. Sugurin mo ako rito. At face-to-face debate tayo, pero pagkagabi, hindi ko na problema kung saan ka hihiga. Kung makikitabi ka sa sa mga pulubi sa kalsada, nasa iyo na yan. Hindi mo kung binastos na dun sa live ni SLTV, ay expect ka ba na bibigyan kita ng higaan mo? Blema mo na yan. At saka doon naman ka Larry Silva. Sige Larry Silva, gusto mo ako magkadebate ulit para patunayan mong hindi ka nabutata? Sige, magdebate tayo. Yun naman tema hindi natin napag-usapan kasi napag-usapan na natin. Siyempre, pag-ano mo na naman yun. Yun talagang hindi natin napag-usapan na tema. Mag-set tayo ulit ng debate. Parating sana yan ni Agustin Talicer. Pero mag-live ka ba bro kung sakali? Nauna siya ako. Handa ng higaan niya sa gabi. Bro, kung sakali, syempre magla-live ako. Yan. Nag-live nga kami sa Nag-live nga kami sa Cagayan de Oro. Kami sa Cagayan de Oro. So, sa Tagbilaran pa kaya? Sabihin mo kay Jared, ituloy niya. At tawagan si Agustin Talicer, be. Tawagan sa Agustin Talicer para marinig niyo yung call ko sa kanya. Parinig ko sa inyo. Hello, bro. Hello. Hello. Napanood mo yung kahapon, yung nangyari kahapon? Oo nga eh. Ano masasabi mo doon na si Almasora, biglang na si Almasora? Nung sabihin ko sa kanya na kung mabasa ko na sinabi ni Kristo, yun na yung nagbibintang na nagpapalas ng demonyo, nagamit ang kapangyarihan ni Satanas ay nagkakamali. Ang tanong ni Almasora, sige, basahin mo letra por letra, na si Jared Almasora at si SLTV ay nagkamali. Anong klaseng tanong yun, bro? Parang kasi sinabihan ko na fika iflima, wag magpapasok ng dalawa siguro parang biglang pumasok yung dalawa. Kasi sinabihan ko na kayo na muna Mika Filipino mag-usap bago yung Figarib sa si Larry Silva. Hindi ba yung tanong ni ni Almasora ba na saan mababasa sa Biblia letra por letra na si Jared Almasora at si SLTV ay nagkamali? Anong klaseng tanong yun? Ewan ko ba, sino magpanong dyan? Si Jared ba? Si Jared ang nagtanong nun. Si Jared. Siya ang tanong nun. Anong sabi mo doon? Medyo may pagkabastis Parang tinipersonal attack ka nga. Hindi jandugong na lang. Yun. Pero doon sa sinabi ni Almasora ba na saan, sige, basahin mo dyan dugong letra por letra na si Jared Almasora at si SLTV ay nagkamali. Yung ganung uri na tanong ba, anong tawag mo doon? Sa akin kasi tawag doon kasi is kahangalang tanong yun. Anong tawag mo doon? Parang wala pa tanong yan. Natanong niya yun, hindi mo napanood kahapon? Mapanood ko pero hindi ko pa matapos yun kasi nung mag-live kayo, meron
meron akong ginawa nun, pero pinanood ko man ang mga replay kagabi, pero hindi ko pa matapos. Biglang nawala sa sarili si si Almasora nun. Matindi rin yun. Akala ko mag-part 2 kay Mika Phil kasi sabi niya, baka kinabukasan, baka mag-part 2 pa daw kayo, kaya pimanong kita ko mag-part 2 ba kayo kami. Kung sabihin mo kay Esel na mag-part 2 kaming dalawa, at sana, huwag siya magpapasok ng disturbo, panggugulo ng ginagawa ni Almasora dun eh. Tsaka ni Larry Silva, panggugulo ng ginagawa nila. Dapat, one-on-one kami dalawa ni Esel. One-on-one kami dalawa, para maranasan ko naman yung alam niya sa Biblia, yung nalalaman niya. Sige, sabihan ko man lang po si Ka Phil para para pa mag-live siya, naman di muna pumasok si Gary sa Larry Silva, mag-one-on-one muna sila, may pagdyando. Mag-one-on-one muna kami kasi walang magagawa si Almasora doon, bro, kundi ang manggulo. Sinabihan ko na kahapon, tahimik ka muna dyan. Di ba sabi ko sa chat, sabi ko sa iyo sa chat na na saka na sila magtanong pagtapos na kami? Di ba? Chat ko yun? Saka na sila magtanong pagtapos na kami? Ano yung ginagawa ni Jared? Di ba kami tapos? Singit ng singit. Sinabihan ko ng Phil siguro, parang medyo makalimutan kasi biglang sumingip nga yung dalawa. At saka yung style ni Esel ba na, di ba, nag-chat rin ako sa iyo dapat sa iyo kahapon na na huwag niya akong babaligtarin ng tanong. Ba't binabaligtad niya ng tanong? At sabi niya, hindi mo raw siya sinabihan. Masabihan rin, pero nakalimutan niya, kaya magtaka man lang siya kung kaya maipanong sa'yo kung mamimiwala ka ba doon na hindi ipimapatigil yung exorcism. So sinabihan mo siya na huwag akong baliktarin ng tanong, sinabihan mo siya ng ganon? Sinabihan ko rin, pero nakalimutan nga. Dati ko sinabihan siguro nung wala pang bagong taong, siguro parang nakalimutan nga yan. Ba't yung sinabi sa akin na hindi mo sinabi sa kanya? Kasi ang sabi ko sa kanya, bukod sa baliktarin, ipapano nga sa tungkol sa exorcism, makalimutan nga yung topic ninyo tungkol sa exorcism, kaya doon mo lang siya magulat. Hindi niya nakalimutan, bro. Actually, binabaligtad niya. Gusto niya akong ipa-confirm. Kina-confirm mo ba na si Pablo ay nagtuturo ng aral na exorcism? Binabaligtad niya sa akin para yung burden of proof malipat niya sa ulo ko. Alam ko strategy yun, hindi ko pinayagan. Si Larry Silva naman, ano ka ba naman dyan do? Yung pinapa-confirm mo kasi di huwag ma-confirm eh. Huwag ka na lang makulit. Ganun si Larry Silva. Siyempre, hindi ko yun sasagutin yung tanong niya kasi strategy yun para ang burden of proof ilipat sa ulo ko. Ano ako, tanga? Ha? Kaya nga po, kasi medyo matagal ko na sinabi yan. Makalimutan lang. Nakalimutan lang. So, anong plano ni Esel? Magkaroon kami ng part 2? Hindi pa kami mag-uusap. Patawagan ko mo lang siya pag may load ako. Sige, anuhin mo siya ha, kung payag ba siya na magkaroon ng part 2. At sana sa part 2, wala nang disturbo. Panggulo lang yung pinapasok niya kahapon si Almasora at si Larry Silva. Si Almasora naman, may panahon ako dyan. Papuntahin niya si Almasora dito sa Tagbilaran, haharapin ko yan. Hindi ko tatakasan yan. Pangatlo, si Larry Silva, meron ka bang kontak kay Larry Silva? Wala. Wala akong mga kontak diyan. Di ba mayroong comment section si Bob? Pwede mong ma-chat si Gary sa pamamagitan ng comment section sa YouTube channel ni Ka Phil. Wala kang kontak na sa Facebook, wala kang kontak sa kanila.
Ay, wala akong contact doon. So, ang contact mo lang sa Facebook, sa Esel lang. Fika Eiffel lang. Sabihin mo kay Esel ka na, magkaroon kami ng part 2. At sana, next time, walang disturbo. Panggulo lang yung dalawang yun eh. Oo nga, bro. Sige, yun lang bro, yun lang. Sige, yun lang. Salamat, bro. Sige, yun lang. Okay, so yun ang ano ni Agustin Taliser na sinabihan niya raw si SLTV na wag akong baligtarin ng tanong. Pero ang sabi ni SLTV, hindi niya ako sinabihan yan eh. Sa madaling salita, it's either nagsisinungaling si SLTV o si Agustin Taliser ang nagsisinungaling. No? So, nakita nyo naman kung gaano kadilubyong nangyari sa buhay ni SL kahapon. Okay. At abangan po ninyo ang karugtong panantalakayang ito kasi hindi ko ma-upload yung kabuuan no, kasi ang sayang naman yung oras na hindi natin mapapaliwanag. Okay, so maraming salamat po and bye-bye muna.